Hi! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na sapin-sapin rolls. Ito yung ating bagong recipe ngayon. Marami na po akong nagawang sapin-sapin pero ngayon lang po ako gumawa ng sapin-sapin roll with bukayo. Kaya naman, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto itong napakasarap na aking paninda, itong sapin-sapin roll sa bukayo. Ang unang ingredients na gagamitin natin dito ay ang ating buko. Ito ay nabili ko ng isang peraso at 35 pesos. At ngayon ay lalagyan natin ito ng sabaw ng buko or kung wala, pwede naman po ang tubig lang. 1 cup lang po ang ilalagay natin. At ngayon ay maglalagay naman tayo ng wash sugar, 1 cup or yung pulang-pulang sugar para mas makintab ang kulay niya. At ngayon maglalagay naman tayo ng pang flavor. Ito yung ating lemon flavor. Kung wala kayong lemon flavor, vanilla flavor, pwede po yun. Masarap din po. At kung walang-wala naman talaga, wala kayong mabilhan, balat ng kalamansi. I'm sure mayroon po sa bahay nyo na balat ng kalamansi. Yun po ay pwede nyo pong ipang flavor dito sa ating bukayo. Pag nagluluto tayo ng bukayo ay kailangan hinahalo natin ito at huwag nating iwanan dahil masusunog po ang ilalim nito. Ngayon ay maglalagay tayo ng konting asin para pambalance ng lasa nito at hindi siya sobrang tamis. Kapag may asin kayo, kahit madami po kayong ilagay na asukal, once na may asin, hindi po siya ganun katamis. Napakasarap nito. At ito na nga mga kawaray, naluto na natin ito kasabay ng pagkawala ng tubig ay malambot na rin ang ating at dahil naluto na nga ang ating bukayo, ngayon ay gagawa naman tayo ng ating pangsapin-sapin. Ang unang ingredients na gagamitin natin dito ay ang ating glutinous rice flour. Dito ay naglagay po ako ng 4 cups, all-purpose flour 1 cup, ang ating sugar ay 1 and 1/4 cup para hindi ganun katamis. Ang ating asin ay 1/2 teaspoon at maglalagay na tayo ng pangalawang gata. Dito ay naglagay lang ako ng 2 cups. Ang ating kakang gata 1 cup, condensed milk 1 can, 300 ml. Ngayon ay pagkamahalo na natin, silain po muna natin ito para maiwasan ang pamumuo nito. Once na nasala na natin ito ay paghahati-hatiin natin bawat kulay ay kukuha tayo dito ng 2 cups. At ito na nga sa isang flavor ay gumamit ako ng ube and then itong strawberry. Pinaghati natin ito sa 3 kulay. Dito ay naglagay din po ako ng yellow para mas masarap. Alam nyo ba na mas maganda kapag may yellow kayo sa sapin-sapin? Attractive po kasi siya. At ito na, ilalagay na natin ito sa ating mga baking pan. Dito, ang size na ito ay size 8 by 3. Ngayon pupunasan natin ito ng oil or kung wala, pwede kayong magpunas ng margarine para pagka tanggal natin ito ay madali lang po siya kapag may margarine ang ilagay natin sa ating mga baking pan. Ngayon isasalang natin ito mga kawaray, kapag isasalang nyo ito ay kailangan ang inyong tubig ay kumukulo na or kulong-kulo na bago nyo isalang. After 15 minutes, check nyo at ito ay luto na. Ipatong nyo naman ulit ang pangalawang kulay na gusto nyo. Kung gusto nyo ay pink, mas okay. Or kung gusto nyo ay purple, okay rin naman. Sa aking mga pagluluto, kapag ang ating kulay ay pink at purple, huwag po natin itong pagsasamahin. Papagitnaan po natin ito ng panibagong kulay. At ito na nga mga kawaray, dito nga sa aking ginawa na ito ay pinagsama ko ang pink at purple. Mas hindi po siya pala attractive kapag ganun. Kailangan mayroon pong pagitan sa kanila. At ang gagawin natin dito mga kawaray, babalutin natin ng cling wrap ang ating baking pan para doon natin ilalagay itong ating sapin-sapin kapag naluto na natin ito. At ito na nga, sa magkabilang gilid ang gagawin natin ay tatanggalin natin ito para madali lang po siyang mawala o matanggal sa ating mga baking pan sa magkabilang gilid. At itaob lang natin ito at kailangan may cling wrap talaga dahil kung walang cling wrap ay didikit po ito sa inyong mga baking pan kapag iniro-roll nyo na po ito. Mas mainam kapag may cling wrap. Tandaan nyo po yun kasi pag walang cling wrap, didikit po talaga siya. At ang gagawin nga natin, yan, lalagyan natin ng palaman. Napakadali lang, lagyan nyo lang ng palaman sa gitna. Kailangan ang inyong bukayo ay wala ng tubig para hindi po siya madaling matanggal kapag in-slice na natin. Dito kasi sa akin, nung niluto ko ang ating bukayo, hindi ganun pala kalutong-luto dahil hindi ko napansin na may tubig pa. Kaya ganun, hindi po maayos yung ating bukayo. Kailangan ang inyong bukayo ay wala na talagang sabaw o kaya wala na talagang tubig. At eto na mga kawaray, yun na nga, lalagyan nyo po ito ng sesame seeds. Kailangan ang inyong sesame seeds early nga, kailangan ito ay naluto na. Dahil kung hindi luto, hindi siya masarap.
Ang pagluto nito, nandito din yan sa aking YouTube channel. Panoorin nyo na lang po. Napakadali lang. At ito na nga, naglagay na tayo sa ating mga lagayan. Dito ay nag-slice tayo. Meron tayo itong ating paninda ay nagkakahalaga yan ng 100 pesos. At sa ating bilao naman ay nagkakahalaga ng 300 pesos po yan. Kaya mga kawaray, kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB at makakatulong po ito sa inyo kapag ka nagpapa-order kayo, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues, para matulungan po kayo nito. At sana kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel mga kawaray. At kung gusto nyo pang matutong magluto ng iba't ibang kakanin, dalawin nyo po ang aking mga video na ito at marami po kayong matututunan ng iba't ibang kakanin, kung paano dumiskarte, kung paano maging padaliin at pasarapin ang ating mga kakanin kahit hindi ganun kamahal ang ating mga ingredients para malaki ang ating tutubuin or ang ating income. At eto na mga kawaray, mas iba-iba ang aking pagluluto ng ating sapin-sapin. Mayroong nakalagay sa ating mga puto molder at mayroon din pong nakalagay sa ating mga baking pan na malalaki at i-slice na lang po natin ito. At mayroon din po akong sapin-sapin na creamy sapin-sapin. Kaya naman panoorin nyo po yun dahil doon ko po siya niluto sa tab lang po. Kahit na wala kayong mga baking pan o kahit na wala kayong gamit, pwede po kayong magluto sa ating mga tab. Yung microwavable lang po yun. Panoorin nyo po yan, nandito yan sa aking YouTube channel at para magkaroon kayo ng idea. At ito na nga ang sinasabi ko sa inyo na iba't ibang klaseng sapin-sapin ang niluluto ko. At ito, may pa-order ako ngayong araw at i-deliver ko ito. Pero bago ko i-deliver, gusto ko tikman ko muna kung ano nga ba ang lasa nitong ating sapin-sapin. Dahil mas maganda, tayo muna ang kakain. Ang niluto natin dapat itikman natin kasi hindi natin may iwasan na ang akala natin okay pala ang lasa dahil nga ito ay kabisado na natin, dahil ito ay tingin natin masarap na, pero kailangan talaga bago natin ito i-deliver mga kawaray, titikman muna natin dahil hindi natin alam na mayroon palang pagkakamali sa ating ginawa. Hindi natin yun maiiwasan. Kaya dapat advice ko sa inyo kapag ito ay paninda para hindi kayo masira sa inyong mga customer, kailangan titikman nyo muna kung ano ang lasa. Para kapag nasa customer na at na-deliver na ito, hindi na kayo mag-iisip, baka inisip nyo, naku baka hindi masarap, naku baka hindi magustuhan ng customer ko. Kaya dapat titikman nyo po muna ito para hindi po kayo mag-alala dahil may mga gumagawa o mga baguhan sa paggagawa. Ako na-experience ko yun based sa aking experience nung unang-una pa ako nagpapa-order na kinakabahan ako kasi first time ako nagpa-order. Kinakabahan ako, nako baka hindi nagustuhan ng customer ko, baka hindi masarap kasi sa kamamadali ko noon hindi ko natikman. Buti na lang nagustuhan ng aking customer. Kaya naman mga kawaray, mag-shoutout na tayo. Shoutout natin lahat ng mga nagko-comment sa ating YouTube channel at sa walang sawang suporta nila sa akin. Thank you sa inyong lahat mga kawaray at eto na, shoutout na po natin. Shoutout po natin ang unang nag-comment sa aking YouTube channel. Hi, I love you. Ang sabi niya, Day, pwede ba yan sa bilao niluto? Ang tanong niya po ay kung pwede daw sa bilao lutuin ang ating ginawang kakanin kahapon. Opo ma'am, pwede po yun. Ang ating risping kalamay langka, pwede nyo po yun lutuin sa bilao. Or kahit pwedeng tab, pwede po yun ma'am. At i-shoutout din po natin si Ma'am Marisa Bumbales. Hi, God bless you always, kawaray. Thank you Ma'am Marisa sa walang sawang pagko-comment nyo. Si Ma'am Lolita Noval. Ayan, Lolita Noval 8266. Share ko ito. Thank you. Ang sabi niya. Thank you Ma'am sa pag-comment nyo dito. At si Ma'am Jenny Gordoselva. Ayan, Jenny Gordoselva 8280. Try ko po yung ganyang luto. Madami kami mangga. Ayan, sabi niya. Salamat po sa madiskarting waray. Kung may mga mangga kayo, gawin nyo na po ito. At i-shoutout din po natin si Ma'am Diane Gatchelian. Hi po Ma'am Diane Gatchelian. Wow, may iba ka na naman kakanin. Mukhang madaling gawin. Opo, napakadaling gawin at kakaiba ang mga ingredients nito at napakasarap. Hi sa inyo Ma'am Janita
Janita Springles. Ayan, si Ma'am Janita Springles, 25. Tamang-tama, mayroon ako lang ka sa freezer. Matry ang iyong recipe pa. Shoutout naman dyan, Miss Kawaray, watching from New England, Maine, US. God bless. Hi, Ma'am Janita Springles. Shoutout po sa inyo. At si Ma'am Rene Cervantes. Maupay na nga aga kabayan. Wow, yummy lahat ng niluluto mo kabayan. Masarap lahat ng mga naluto mo. God bless. At ito na naman si Mama Rini Cervantes. Ito palagi po itong nagko-comment at para palagi siyang ma-shoutout. Maupay nga aga kabayan. Salamat sa pa-shoutout. Him haak mga mara sa imo mga niluluto. Magtaray ako magluto kabayan. God bless. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Rini Cervantes. Hi po. At shoutout din po natin si user M1AW4A. Wow, masarap po ang kakanin nyo kasi si Mama ay palagi nanonood ng niluluto nyo. Ayan Ma'am, shoutout po sa inyong Mama na palaging nanonood sa akin. At shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol, 1631. Wow naman, napakasarap naman just yan kakanin, ginagawa mong lang kakalamay. Thank you for sharing madiscarding waray. Thank you Ma'am Lily Marmol sa panunood at walang sawang pagko-comment niyo sa aking YouTube channel at most especially thank you kay user RN dahil palagi pong nanonood ang kanyang nanay. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po natin si Ma'am Maria Corazon Tanola 903. Hanga talaga ako sa inyo, madam. Walang kakanin na hindi masarap. Thank you sa recipe na iba-ibang kakanin. Hi, Ma'am Maria Corazon. Shoutout po sa inyo. At ito na naman si Ma'am Marisa Bombales. Wow, sarap. Kawaray sa pag-shoutout. Ay, wow, salamat Kawaray sa pag-shoutout. Isa na namang yummy recipe itong kalamay with langka. I hope nagawa ko din yan. Super talented. Hi Ma'am Marisa Bombales. Shoutout po sa inyo at lagi po kayong mag-ingat. Kay Ma'am Maria Corazon Tanola, shoutout po din po sa inyo Ma'am. Thank you at sa walang sawang pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. Thank you sa panunood nyo palagi sa akin. At i-shoutout din po natin si Ma'am Marisa Bombales ulit. Ma'am Marisa Bombales, maraming salamat Kawaray. Ang dami niya pong comment. Madam, niluto ko na yung ubi palitaw at cheese palitaw mo. By the way, watching always your channel from Morong Rizal. Katabi lang tayo, Antipolo. Wow! Kumusta po ang lasa ng ating ubi palitaw? Ano po ang masasabi nyo? At ang sabi pa niya, salamat Kawaray sa walang sawa mong pa-shoutout sa akin. Ayan, shoutout natin. Paulit-ulit natin i-shoutout si Ma'am Marisa Bombales na taga Morong Rizal. At i-shoutout din po natin si Jocelyn Lukod. Ayan, si Ma'am Jocelyn Talukod, 4075. Ilang minutes po ang steaming time, Madam. Thank you for sharing your recipe, Madam. God bless. Ang pagluluto nitong ating rice flour, ito ay 30 minutes. Ayan, 30 minutes po at medium heat lang po. Wag pong masyadong malakas ang ating apoy para hindi po malata ang ating rice flour. At syempre, isi-shoutout din po natin si Ma'am Marisa Bombales ulit. Ayan, sabi ni Ma'am Marisa Bombales, congratulations Kawaray, ang smart ng anak mo. Thank you Ma'am, thank you po. At nag-comment ka po doon sa kanyang recognition. Thank you Ma'am ulit, Marisa Bombales from Morong Rizal. At sana ay magkita tayo dahil nandito lang din po ako sa Rizal, Antipolo. At si Ma'am Lily Marmol, wow, congrats, nakakatuwang panoorin ng mga bagits Ma'am. Just congrats sa baby girl mo. I'm happy for watching. Thank you Ma'am Lily Marmol sa panonood nyo at talagang siguro tinapos nyo din po yun. Thank you ulit at sana'y mag-ingat kayo at sa walang sawang pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. Na-appreciate ko po yun Ma'am Lily Marmol. Thank you. Din po natin si Ma'am Jenny Gordolisva. Ayan, si Ma'am Jenny Gordolisva. 82, 83 ko po yung ganyang luto Madam. Kami mga mangga, salamat, madiscarding waray. Si Ma'am Sagayap Terry, ayan, nandito na naman si Ma'am Sagayap Terry. Nag-comment na naman po siya. Sagayap Terry 2075. Oh, ang sarap naman yan, Ma'am. Try ko ulit lutuin yan. Thank you. Shoutout po sa inyo, Ma'am Sagayap Terry. At shoutout din po natin si Ashnia Diamao.
Dimao. Ayan, si Ma'am Ashnia Dimao, sarap, hindi po ba siya masisira kahit abutin ng bukas po, ilagay lang sa ref? Pwede po. Nako ma'am, kahit 1 week, hindi po yan masisira. Basta lutuin nyo lang po ang inyong niyog. Lagay nyo sa ref. Nako, lalong sumasarap kapag ka tumatagal. At promise ko sa inyo ma'am, kahit 1 week o abutan pa ng matagal o 2 weeks din, hindi po masisira kapag ka nasa rep at naluto ang inyong niyog. At i-shoutoutin po natin si Ma'am Rini Cervantes. Ayan. Shoutout Ma'am Rini Cervantes. Yeah, wow, yummy. Matry ko nga po yan, kabayan. God bless. Thank you Ma'am Rini Cervantes sa palaging pagpapa-shoutout at pagko-comment nyo dito sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Yaranu Nadora. Ayan, Yaranu Nadora. Shoutout po sa inyo. Nag-post po ako ng mga recipe nyo po. Salamat. Nag-post ako ng mga recipe nyo po. Salamat. Wow! Thank you Ma'am Yara Novadora sa palaging pag-share nyo sa aking mga recipe. At sana ay nagustuhan nyo po ang aking recipe ngayon. Thank you sa inyong lahat mga kawaray. God bless po. Hanggang sa susunod. At wag kayong mag-alala, shoutout ko po kayong lahat. Kaya naman, comment lang po kayo at isa-shoutout natin ang inyong mga mahal sa buhay. Baka nanunood sila, i-shoutout nyo po yan. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray. Hanggang sa susunod.